Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Siguro po yung most memorable po na tinuro sa akin ng teacher ko po before is i-keep mo lagi yung trash mo sa pocket mo and don't throw it away anywhere else. Kasi lalo na po ngayon, medyo yung environment natin hindi na siya ganun kaganda. And siguro from my college instructor, yun po talaga yung pinakatumatak sa akin na until now, tinuturo ko rin po siya sa daughter ko and even sa some of my students and even my coworkers or yung my friends and my colleagues po. So ako po, ang natutunan ko sa aking guro nung aking kabataan po, nung mga panahon na ako ay nag-aaral, especially nung elementary po, ay yung faith po, natulungan po nila ako na mas strengthen yung faith kay Lord, na I'm very happy now na hanggang ngayon po yung paniniwala ko pa rin po ay ganun pa rin po katibay, na nagagamit ko rin po sa pagpapalaki po ng aking anak. Yun lang po, kaya maraming pong salamat sa aking teacher na nagmulat po sa akin at nagpatibay ng aking paniniwala. Salamat po! Tuklasin ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga gurulubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan, kanilang kaganahan, mga kwentong babauling mapakailan pa mga gurulubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang naguro ang lahat ng pag-asa, mga gurulubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso. Of the world we love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw, maayong buntag. Isang pagbati sa mga guro at sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ang panig man ng mundo. As a teacher, we look for ways para ma-improve at mag-level up ang mga itinuturo natin sa ating mga estudyante. Gaya lang ng lesson dati in robotics, na madalas ay sa higher level lang itinuturo, pero ngayon, pati sa mga lower levels as young as grade 3 ay pwede na. Tara, samahan niyo ako para kilalanin si Teacher Toti, dala ang mga high-tech robots niya. Alam niyo ba na tuwing second week of April ay sineselebrate sa Amerika ang National Robotics Week? Sa Pilipinas ay wala pa tayong official na celebration nito. Pero marami na ring grupo at advocates nito na susulong para i-educate ang kabataan tungkol sa robotics technology. Sumasali pa nga tayo sa international competitions at nakakatuwa malaman na hindi naiiwan ang Pilipinas. Para sa ating kwentong guro for today, makakasama natin ang isang robotics teacher. Welcome to Filipino at Heart, Teacher Toti. Thank you po for having me here, Teacher Jean. You're welcome, Teacher Toti. Sobrang excited ako kasi this is about robotics. Nakakatuwa. Kaya ngayon, Teacher Toti, meron akong tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng robotics? At paki-explain naman sa televiewers natin. So robotics is a field of engineering and technology which is ginagawa for building, designing, and using po yung mga robots. No? Ang robotics, nahati po yan sa dalawang part. Meron siyang software and meron siyang hardware. Pag kinumbine natin parehas, doon tayo nakakagawa ng mga robots. So meron mga individuals na expert sila sa hardware, meron namang individuals na expert sila sa software, at meron namang individuals na kayang i-cover parehas para ma-implement ng buo
yung robotics. Our company, Peons Math and Robotics, we are focused on teaching kids and schools the basic principles, the simple principles para makasimula sila sa robotics. We do on-site visits sa mga schools to help them understand yung robotics. Meron kami mga school partners nationwide. So kami po, along with some private institutions, ay nag-develop ng sarili naming curriculum na pwedeng gamitin ng mga private schools na integrate sa kanilang program. Ang galing. So, ang ganda ng robotics eh. Kasi as young as 3-year-old, di ba, nag-start na sila. So bukod po doon sa integrated na program na ginagawa ng mga schools, no, naggagawa rin sila o bumubuo ng mga robotics club within their school. At yung mga estudyante na merong interest beyond doon sa subject na tinuturo sa school, nag-advance pa sila ng learning through their robotics club. Dito po sa robotics club kasi, dito sinasanay or sinisimulan na nating hasain ang mga estudyante in preparation sa kanilang pag-compete sa mga robotics competition na nangyayari either local Or international. national, lalo na po yung international. Wow, ang galing. Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. You're still watching Filipino at Heart with Teacher Jean. Sa school namin, gusto ko rin magkakaroon na kami ng robotics club kasi wala pa kami ngayon eh. Maganda po yun kasi ang pwede po natin gawin, meron kaming separate lessons na binibigay para doon sa integration sa school program and separate activities and lessons din naman po na pwedeng gamitin para doon sa robotics club. Kailangan po yung basic knowledge, mag-focus muna doon sa mga simple principle, mga basic principles ng coding and robotics bago sila talaga maka-advance doon sa advanced level ng pag-aaral ng robotics. Yung mga activities and mga projects na pinagagawa po natin sa mga bata, ito ay very simple and very fun and engaging. Meron ding mga activities na nagkukumpit within the same lessons yung mga bata. Very timely, Teacher Toti, kasi you have this event na RoboRave. Ano yun? Can you tell us about this event? So RoboRave po is an international organization na talagang nag-organize sila ng mga competition globally. This started around 2001. Yung pinaka main base po nila is abroad. And they started implementing this also in partnership with us here in the Philippines. And then this year, we are holding a bigger event which is RoboRave Philippines 2025 na mangyayari po this April 26 and 27 sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Open po sa lahat yung aming competition. May it be partnered po with us or meron silang sarili nilang dinevelop na robot. We welcome everyone to join and compete. Yung aming pong mga events ay designed para sa hindi lang doon sa matagal nang nagkukumpit na mga schools. Dinesign po namin ito to focus din lalo na doon sa mga schools na talagang hindi pa nakakasimula to compete on robotics. Para maka-start na rin sila, yes, diba? We want to break the mindset na pag sinabing robotics, mahirap or yung pagkukumpit ay kailangan ng very intensive training. Hindi po, no? Yung mga activities po natin, again, we focus on very simple and engaging tasks na gagawin during the competition para po talaga ma-encourage yung mga schools at saka mga students na tuloy-tuloy yung kanilang learning development. By the way, Teacher Toti, pwede mo ba ako i-tour? Kasi nakita ko may nakaset up ka doon sa kabilang room. Sige po, Teacher Jean. Puntahan po natin. Okay.
Ano to, sir? Ito po bale ang ating mga basic na robotic kits. No, yung mga robot po natin ay powered by Microbit. Ito po ay gumagamit ng free software galing sa Microsoft. This is one of the latest technology when it comes to robotics education. Ito naman po ang tinatawag na 3D printer. So, ang 3D printer naman po ay nagbubuo ng mga 3D designs para maging physical object. Ngayon po, parang katulad ng isang traditional na printer, kung makakadesign ka ng 3D object, madali mo na rin siyang mapiprint through a 3D printer device. Ito po ang tinatawag natin na robotics activity table. Okay. Dito po ginagawa ang mga lessons at mga competitions and iba't iba pang activities na ginagawa during studying ng robotics sa classroom. Thank you, Teacher Toti. Thank you, Teacher Francis. And thank you, Teacher Gino. Ay siya nga pa po wala, Teacher Jean, no? Bilang thank you po ng Peons Robotics Team, no? Binibigay po namin ang 2 kit ng aming program para po madagdagan pa ang knowledge ng inyong mga estudyante dito sa school. Thank you. Thank you, Teacher Toti. Nako, magbabalik po ang Filipino at Heart with Teacher G. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga bayani ng edukasyon na hindi alintana ang pagod, ulan o init ng araw upang maihatid ang kaalaman sa mga kabataang nangangailangan. Pinaka-famous dyan ay si Sir Efren Peña Florida na kinilala bilang isang bayani sa kanyang Kariton Classroom. At sumunod sa yapak niya ay si Siri Adrian Cobardo, ang guro sa likod ng Bangkarunungan, ang bangka na bumabaybay sa malalayong isla upang turuan ang mga batang wala sa paaralan. Ang mga ginawa nila ay naging inspirasyon para sa iba dahil isang guro rin ang patuloy na nagsusulong ng pagbabasa sa pamamagitan ng kanyang sariling initiative. Yan ay si Teacher Samboy De Leon Niala at ang kanilang Padyak Pabasa Project. Isa itong trolley classroom kung saan ginagawa sa tabi ng riles ng tren. Pinangungunahan ng kanilang grupo ang pagbuo ng padyak na gamit ang skit na isa sa pangunahing transportasyon
sa Tagkawayan, Quezon. Ang proyekto ay para sa mga batang naninirahan doon upang matulungan sila sa pagbasa, pagsulat, basic education at iba't ibang aralin. Si Teacher Samboy ay Teacher 2 sa Tagkawayan National High School at advisor nga nitong Padyak Pabasa Project. Sa tabi ng riles ng tren, lumaki si Teacher Samboy na may simpleng pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa 6 na miyembrong pamilya kung saan ang ama niya ay isang magsasaka at ang ina naman ay may bahay, nagsumikap siyang bumangon mula sa hirap. Sa kabila ng matinding pagsubok, mula sa limitadong baon hanggang sa paglalakad sa riles pauwi, hindi siya sumuko. Nagtinda siya ng isaw at halo-halo upang masuportahan ang sarili sa kolehiyo habang tinutulungan ang pamilya. Sa kabila ng lahat, nakapagtapos siya bilang isang guro. To return the favor, ibinabahagi niya ito gamit ang skit. Nakakabit ang maliit na bookshelf, umiikot si Teacher Samboy sa iba't ibang lugar upang magbasa ng mga kwento sa mga bata. Minsan, hindi lang aklat ang dala niya, kundi mga papel, lapis at crayons upang hikayatin ang mga bata na lumahok at matuto. Sa kanyang pamamaraan, hindi lamang pagbabasa ang kanyang itinuturo, kundi pati ang pagmamahal sa edukasyon, pag-asa at pangarap. Noong una, nakafocus lamang kami sa pagbabasa at pagtuturo ng basic mathematics sa mga bata. Dahil natututo na yung mga bata, ibinabase na namin yung pagtuturo doon sa lesson nila para sa darating na linggo na nakabase sa kanilang curriculum guide. Wala akong ibang nais sa proyektong ito, kundi magpatuloy ito hanggat mayroong batang nangangailangan. At sana balang araw, maging inspirasyon nila ito upang maabot ang mga pangarap nila sa buhay. Kahit anong estado mo sa buhay, hanggat mayroon kang kamay na handang tumulong, ay maaari kang maging bahagi ng aming proyekto. At sa mga nagnanais na maghatid ng mga learning materials, ay maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page, Padyak Pabasa Project. Dahil sa kanyang dedikasyon, kinilala siya sa iba't ibang parangal at media outlets, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Mula sa pinakadulong bayan ng Quezon, bayan ng Tagkawayan, at sa lahat ng miyembro ng aming proyekto, Padyak Pabasa Project, maraming salamat po at naging bahagi kami ng programang ito, Filipino at Heart with Teacher Jean. At sana mas lumawak pa ang inyong programa upang makapagbahagi ng inspirasyon sa mga mag-aaral at guro na kagaya ko. Dito sa Filipino at Heart with Teacher Jean, binibigyang pugay natin ang mga natatanging initiative in education. Kamakailan lang ay ginanap din ang pagpupulong ng APSA Quezon City kung saan kabilang ang mga iba't ibang private school administrators. Dito ay nagkaroon ng iba't ibang talks tungkol sa mga school policies at ang karapatan ng mga mag-aaral at maging ng paaralan. Nagkaroon din ng update mula sa sangay ng gobyerno at maging the risk reduction and emergency procedures ay tila may refresher course pa para sa lahat ng dumalo. Isa pa sa recently held event ay ang Gawad Isaal 2025. Ang Isaal or Inter-School Academic and Athletic League, Philippines Incorporated, isang samahang nagbubuklod sa mga private schools upang mapaunlad ang edukasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan at kompetisyon. Nagsusulong ito ng excellence, brotherhood, integrity, innovation, and leadership sa pamamagitan
ng iba't ibang programa. Mula sa 8 paaralan noong 2007, lumawak ang ISAAL at ngayon ay may mahigit 200 kasapi sa NCR at mga karatig lugar. Nitong buwan lang ay nagkaroon muli ng awarding ceremony at isa na nga ang Starland International School na tumanggap ng parangal. Congratulations sa lahat ng winners at participants ng Gawad ISAAL 2025. Ito at may isa pa kaming bonus na special report na talaga namang nakaka-proud. Balikan natin ang matagumpay na initiative ng APSA Quezon City MAPE Centrex Health and Wellness Talk na naganap noong March 22, 2025. Talagang nag-enjoy ang mga teachers sa energetic na Zumba session, health discussions, at wellness booths na may mga freebies pa. Isa sa mga pinakainabangang bahagi ng programa ay ang health talk ni Dr. Villa Largo Subido, kung saan itinampok niya ang healthy lifestyle choices, stress management, and right nutrition. Ang ganitong mga programa ay patunay na mahalaga ang pangangalaga sa ating mga guro, na ipapakita dito ang suporta at pagpapahalaga sa kanilang kalusugan at kapakanan. Lubos naming pinasasalamatan ang mga APSA Quezon City officers at MAPE Centrex organizers na naging susi sa matagumpay na event na ito. Saludo ang Filipino at Heart sa inyong lahat! Filipino at Heart, pusong Pinoy, pusong guro, with Teacher G. Ang mga Pilipino talaga ay masasabing resourceful at matulungin sa kapwa. And if you combine these to help spread education, aba, maa-amaze kayo sa resulta. Mga ka-heart, I'm inviting all of you to join our growing online community. Are you ready to celebrate the beauty of Filipino culture, the dedication of our teachers, and the power of education? Then you are in the right place. Please like and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, and TikTok. Share our videos and posts to spread the love para lagi kayong updated sa mga kwento natin. And here's the best part. We want to hear your stories. If you have a compelling story about education, teachers, or our rich Filipino culture, please send them to us. Baka ang kwento mo ang susunod naming itampok sa show. Let's connect, learn, and celebrate. Only here at Filipino at Heart with Teacher G. See you next week! Filipino at Heart would like to thank MC Grazing Table, Mr. Bean's Coffee Bar, Aroma de Amor, J&V's Catering, Imprenta Republica Printing Services, On the Snap, Photoman, and Photo Booth by Photography, Ablasa Creatives Advertising, Grill and Guzzle Korean Barbecue Food Cart, TRS Duran Lights and Sounds, our main events, Penny Piggy Fen, Starland International School, Sugared Food Supplement.